Hindi matitibag ang alyansang Pilipinas at Amerika ayon kay U.S. Secretary of State Antony Blinken sa kanyang pulong kay Pangulong Marcos. Habang China may buwelta naman sa Estados Unidos. May balitang A to Z, si Billy Torres. Mas matibay pa sa bato. Ito ang pangako ni U.S. Secretary of State Antony Blinken kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bansa, lalo na sa gitna ng sigalot sa South China Sea. Our focus, our engagement, our commitment to the Indo-Pacific at large and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. Aniya lalong pagtitibayan ng alyansang ito sa trilateral meeting ng mga lider ng US, Pilipinas at Japan sa Washington DC sa Abril. I think that new horizon of cooperation is also incredibly promising, whether it's economic development, whether it's dealing with climate change, with food security, of course, upholding international law. Agad naman bumelta ang China. Sabi ni Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, hindi dapat makisawsaw ang US sa usapin sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Iginit din ng China na gagawa ito ng hakbang para protektahan ang interes sa rehiyon. Samantala, tuloy ang isasagawang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at US. The events that take place there will be a combination of division tactics, search and rescue, vehicle boarding, search and seizure exercises, gunnery exercises, deck landing qualifications, utilizing the western side of Palawan, extending beyond our 12 nautical miles. So this is also a new thing that we are doing. We've done group sales before, okay, but this time we will be going beyond our 12 nautical mile limitation. Gaganapin ang balikatan exercises sa susunod na buwan, nalalahukan ng nasa 16,000 sundalo ng Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.